Good morning mga ka-sunset moments. Nandito po tayo ngayon sa isang hardin. Gaganda ng mga bulaklak. Bulaklak ng buhay. Ito po yung mga kumakalaykay, yung puno ng sunflower. Andito na sila ngayon, lumalaki at maganda na ang bulaklak nila. Sunflowers. Sunflowers. Here are the flowers, the violets. Kumakalaykay na mga violets. Violets are blue, sabi nila. Pero dito rin yung mga yellow, mga dilaw. Anong tawag doon again? Napunta na tayo rito noon, na? Pero tiningnan lang natin kung ano na ang mga bulaklak nila. Andito ulit si Sunset Moments. Actually, matapos ang sunset, ito naman ang gandang araw ngayon. We would like to explore. Tingnan natin kung anong kaganapan dito sa magandang umaga habang nandito tayo sa morning walk natin. We are here again. Paikot-ikot si Sir Kutaylo at habang nag-iikot, nag-i-exercise, tumatalakay ng mga nakalipas na kaganapan sa buhay. Wala namang sigurong masama doon. Habang tayo'y naglalakad, pansinin natin ang mga nakalipas, ang mga magagandang pangyayari noon, mga pagsubok sa buhay hanggang makamit natin itong buhay natin ngayon. Oops, dito ang ganda ng pag-aalaga nila ng landscape nila rito. So gusto kong talakayin sa umagang ito ang tungkol sa mga aralin or kung bakit tayo nag-aaral. Kasi nga sabi, sandali, umiikot ba ito? Okay. Bakit daw tayo nag-aaral? Ano bang gustong o paborito nyong subjects? Kung bakit tayo pumupunta sa mga paaralan? Kindergarten, elementary, high school, may senior high school na rin, vocational, college, universities, mga postgraduate, mga iba-ibang specializations. Pero karamihan, sortihan na rin lang. Pagkatapos makagraduate, kung dadako ba sa mga magandang trabaho, employment, ano ba yun, surti-surtihan, patsamba. Pero dalangin natin na hindi naman sana ganoon na lang, tila tayo'y against the light. Sandali. So we hope na
hindi lamang po patsamba yung mga employment natin, pagtatrabaho natin, na habang o after na makagraduate tayo sa pag-aaral natin. Ako di ko alam kung anong paborito ko talang subjects kasi hindi naman talaga yung academic subjects ang nasa isip ko o ang tingin ko sa buhay. Unang-una sa college, andun ako sa general engineering. Andun yung mga algebra, trigonometry, mga calculus, differential, integral calculus. Napunta ako sa electrical engineering, pero hindi ko tinapos yun. And then to cut the story short, napunta ako sa BS Mathematics, supposedly education, major in mathematics, pero ayokong masayang yung mga mathematics subjects ko noon Kaya I proceeded to BS Mathematics. Pero nung sinabihan akong magandang magturo, then I proceeded to take a master's in educational management. Tingnan natin nga pala ito. Andito ako ngayon sa gilid ng drainage. Drainage, ito malaking drainage ng Danchi or ng village namin. Ito. And andun yung isang labasan ng tubig. Diretso sila rito. Then papasok doon. Galing doon sa itaas, pababa rito, then sasama na yung galing sa kanal, papunta pa rin dito sa malaking drainage. Pero kung papansinin natin, malinis malaking kanal na ito, man-made itong kanal na ito, pero ang design niya is truly mga high level water na ang design nito. At kung meron ng mga buta-butas doon, galing na yun sa mga buildings. Pero hindi naman ganun ka dumi yung mga tubig dun sa buildings or maybe sa upper na mga kanal. Pero dito ako believe wala kang basta-basta makitang mga plastic, mga basura nila rito. Napadaan lang tayo rito habang nagmo-morning walk. And then beside this big drainage, andun yung mga halaman, tanim nila. May bunga siya Ano kaya yan? Cherry? Mga cherry siguro yan. Matagal na ako rito pero ngayon ko lang napansin na parang fruit bearing tree pala yun. Ito yung tulay na sinabi ko noon. Dito tayo noon Kaya lang naubusan tayo ng load. And then maiksi lang, not too long na bridge, footbridge, pero made of wood, mga tabla-tabla. Ito na, dumarami na yung mga tagaktak ng dahon. Talagang pumasok na si fall, ang season ng fall. Tayo gozaimasu. May mga senior citizen na nagwawalis-walis na.
na ano na niya yung mga tagaktak ng dahon. Isa lang isa, senior citizen pa yan. Senior citizen, pero ano yan, resident dito ng isang unit, pero ayun no, nagbo-volunteer. Volunteer siya, maglinis-linis. Wala naman talagang backyard dito na pwede kang magtanim-tanim eh. So, ayun, kung hobby mo talaga yung backyard gardening, pero walang ano rito, puro mga simentado na bricks. Ito nilalakaran ko. Ito, dito mo makita yung opening ng mga kanal. Kaya kung may problema yung drainage, ito pwede itong buksan. Buksan ito and you can check kung ano yung mga, halimbawa may bumabara dun sa drainage nyo. So still you can check it up and masolve yung problema ng drainage nyo. So here we are. Continue lang tayo sa ating morning walk. Ay gozaimasu. May mga dumadaan-daan dito. I-greet lang natin since it's their culture and tradition na pag may nakasalubong ka, i-greet mo rin. So there they are, they're greeting each other. May isang, hindi naman bench ito eh, pero parang may distances na upuan din. Subukan nating sumablay muna rito. Let's try to take a little saan tayo? Dito na lang. Dito tayo. Upo muna tayo. And let's try to have continuation natin yung talakayan natin, no? Ang ganda ng palibot talaga, oh. Mga God-made nature, habang andun naman sa kabila yung man-made buildings. So medyo maganda ang araw o umaga ngayon, pero according sa forecast mamayang late afternoon medyo ano na raw, uulan-ulan na rin daw. So kanina nabanggit ko na because of a desire, no, or a need to become an educator, nag-proceed ako ng masteral ko sa educational management. And then since I was given the task, actually it's not really or directly na may itatayong school. They asked me if I can continue the schooling para at that time na ang isang NGO ay magtatayo ng school, then I could be called to also help them na mag-establish ng school. Kaya pinagpatuloy ko sa PhD ko sa Technology Education Management. Thank you for the state universities na tumulong sa akin noon. Lumalakas yung hangin. Pero ang isang tanong ko, bakit tayo nag-aaral ng mga basic subjects na tulad ng algebra, trigonometry? It's more on computations. Bakit kailangan nating mag-compute? Kailangan ba ng buhay ang computation? Meron tayong timeline, lifeline. Makukompute ba natin ang lifeline natin? Maybe kung ang pag-uusapan ay time management, then
we could think of computing in kung ano talagang kailangang magawa natin sa lifeline natin. Pero another thing is maraming mga pagsubok sa buhay. And kailangan mong i-integrate, calculate the integration of the struggles to success. Differentiate leadership and management. So, pwede mong i-analyze na magamit din itong mga bagay-bagay na ito sa tunay na buhay. Kung paano mo i-calculate ang mga internal aspects ng buhay mo. What is challenge? What are challenges? Let it be X. And what are your strengths, your capabilities? Let it be Y. So mayroong mga algebra ng buhay. Yun nga lamang, i-define natin kung ano ang X, ano ang buhay. Ang Y. Ang X at saka Y. Bakit tayo kailangan mag-aral, matuto sa mga kasaysayan, social studies, history? Bakit? Social studies. Kailangan nating ipagpatuloy ang mga nakaraan, ang mga lumipas, na kung andun man ang mga kaganapan na hindi talaga naging successful, ituloy natin hanggang sa matapos natin na tuloy-tuloy na magiging successful ang dapat mangyari sa ating kasaysayan. Hindi lamang memorization ang sabihin nating social studies. Maraming dapat ungkatin sa mga totoong buhay kung bakit meron tayong pinag-aralan na ganong mga subjects. Uungkatin natin yan. Ano ba talaga ang direksyon ng kasaysayan? Should it be just memorization, the place, the people? Maganda kung kunan natin ang mga lessons talaga kung ano yung mga yon. Physical education. Mag-e-exercise, individual sports. Hindi lamang ito kunting indak-indak, lundag-lundag, kundi kailangan nating pagmasdan kung ano rin talaga ang dapat maging katawan natin. Kung gaano ka liksi, gaano ka healthy ang iyong katawan, dahilan sa may dapat na maging pundasyon, may dapat itayo ang ating katawan, panindigan na may magandang pundasyon upang itayo natin kung ano talaga ang dapat sa ating buhay. Bakit may team sports? Dahilan sa hindi mo kayang mag-isa yan. Kailangan mong sundo. Kunin mo ang tulong or tumulong ka sa ibang tao. Yun ang mga team sports ng buhay. Isang maganda naman, itong music. Shout out kay Sir Barcelo. Ang galing niyang sa music. Lagi niya kaming tinatawag para sa hindi lamang duet, mga parang choir practice noon sa Dimso na sa La Union. Eto, marinig ko ngayon ang mga simoy ng hangin.
May mga sounds dito sa hangin na kung saan pwede mong pakinggan kung ano ang nature, ano ang mga sinisigaw, binubulong ng mga halakhak ba? Dito mga puno ng mga dahon dito. Meron ding mga chirping birds or itong mga bees. Sa ngayon wala sila. Siguro namamahinga o nagtago dahil sa malakas ang hangin ngayon. But they also give sounds. Nagbibigay rin sila ng mga kala mo kumakanta or baka kanta nga nila yon. Kahit na agos ng tubig, may mga sounds din doon. In a sense, kahit na kalikasan, marunong din silang lumikha ng mga sounds. Na kumbaga sa atin, hindi lang sounds, songs, ginagawa na lang natin ng lyrics. Pero kumbaga, dito natin ini-express ang mga gustuhin natin mula sa ating emosyon, mula sa ating mga damdamin. Kaya we study music para maintindihan din natin kung ano talaga ang kalagayan ng buhay, kung paano natin palampasin ang mga problema sa buhay, ang mga hamon sa buhay. Ganun. Bakit kailangan natin ang sabihin nating tournament? Katatapos lang ng Tokyo Olympics. Bakit kailangan yung mga Olympics na yon, mga tournaments na yon? Para malaman natin kung gaano kahambog o mapagkumbaba ang tao, ang team. Bakit ko nasabi yon? Siyempre pag nanalo ka, tuwang-tuwa ka. Pero pag sobrahan mo naman yung tuwa mo, na akala mo ikaw na ang Lord of Creation, andun na ang kahambugan mo. Nagiging hindi lang proud kundi arrogante ka na. Pero pag ikaw ang natalo, kung hindi ka man iiyak, luluhod ka sa ilalim dahil sa alam mo na sa pagsubok ng buhay, hindi lahat-lahat laging nasa itaas, meron din sa ibaba. So ito ang mga mensahe sa buhay natin. May tournament din. Kaya maraming mga magandang pagkukunan mo ng mensahe. Hindi lamang sa loob ng classroom na may mga aral kang mapupulot. Kahit sa labas ng classroom, sa mismong buhay mo, marami kang malalaman. Tingnan mo man sa mga subjects ng buhay, andun. Marami kang mapupulot. May algebra sa buhay, may calculus sa buhay, may PE sa buhay, may tournament sa buhay, may music, etc. Pero kung paano mo gagawin yon, yun ang hamon o aralin ng buhay. So, ito ngayon ang isang tinalakay natin para mabigyan natin ng kahulugan ang ating mga subjects na pinag-aralan noon. Gamitin po natin yon. Kahit nag-graduate ka, hindi mo gagamitin yung algebra. Kung ang pupuntahan mo lang construction or teller or kargador, wala yun. Kung pupunta ka rin lang magbenta-benta sa insurance ba, sa online ba o ano, iba ang calculations doon. Usually, mga plus or minus lang. Kahit sa plus or minus,
tingnan nyo yan sa parte ng buhay nyo. Meron bang marami? Meron ding konti. May mayaman minus mahirap. Anong ibig sabihin nun? Meron din bang X and Y doon? Siguro meron ding nagpapahiram o manghihiram. Pwede ba yon? May positive plus negative ba sa buhay? So nasa sayo yon. Kung i-plus mo ba yon o i-minus mo yon o i-multiply mo yon o i-divide mo yung mayaman at mahirap, nangutang at nagpapautang, etc. So saan tayo ngayon? Tingnan natin kung ano yung napag-aralan natin, natutunan natin, at isadlak natin, ilagay natin sa totoong buhay natin. Dahil andun natin kailangan yung mga napag-aralan natin. Ito po si Sir Cotaylo sa ating talakayan, itong mga sunset moments natin. Ilagay po natin ito sa Sunset Moments 101, edukasyon, kahalagahan ng mga iba-ibang subjects natin sa ating buhay. Okay? Shout out kay Ma'am Paps Lopez. Salamat sa iyong magandang comments. Si Ma'am Tere doon sa Sambuanga, si Paps doon sa Marikina, si Verna dito sa Gifu, yung mga nagko-comments, si Hector doon sa Bohol, tinuod dong ga-vlogger usa ako kay lisod naman mo sulat dong, kurog akong tudlo, sige lang ka-mistake ang mga spelling, so dire usa ta vlogger, ikaw bitaw TikTok man ka, so ay lag kog kataw but this is life, mga development din sa buhay natin. Ray Raul, kumusta ka dyan? I know you are so busy, and si Solomon, kumusta na si Solomon, yung ating batang magsusundalo, and si Rogin, Rogin, kumusta ka dyan? Kumusta na si Arlon, yung kaibigan mo? I hope na na-solve na yung love life na niya, yung problema niya. Shout out sa mga nag-likes, shout out sa mga nag-share sa ating reaction video, talk videos, and naway tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta. Ito lamang po si Sir Cotaylo. Ayun pala, yung mga taga-Laon yun, the Ducusin family. Thank you, Noel, thank you for supporting. Sanchez family, thank you for supporting. I miss you a lot, At yung mga taga HTM, I hope na okay lang kayo dyan. Ang daming mga activities, kahit na virtual, pero sunod-sunod. Pagtiyagaan natin yon. I hope na okay lang yung time natin. Baka kahit na kumakain tayo, andun pa rin sa virtual na yan. Mapunta tayo sa toilet, dala-dala pa rin natin yung cellphone natin para tuloy-tuloy yung virtual. Mariones, kahit ako, dinanasan ko yan. Ihing-ihi na ako, pupunta ng toilet, dala-dala ko pa rin yung cellphone ko. Kasi yun nga, maraming virtual activities. Pero maganda naman, informative, and mga continuous educational learning pa rin. Si Ma'am Roxanne, get well po. I hope na okay na yung pagkahilo mo. Ganyan lamang po, talagang yung mga tumatanda ay gumagapang na. Tablab lang po tayo.
tabla lamang po tayo. Ang aking mga kapatid dyan sa Davao, no? Shout out sa inyo. Shout out sa mga taga Chikuma, no? Si Jake, baka magkita ulit tayo bukas sa dentistry, sa dental clinic mo. Grabe ang mga ano rito, no? Mga dental testing. 1 hour after 1 hour, pero no, 1 week after 1 week, no? Hindi agad-agad tuloy nilang tinatanggal yung ipin dito eh. Talagang sinusukat-sukat, no, linis-linis, and then kung kailangan lagyan muna ng temporary after 1 week, babalik ka na naman, or 2 weeks or 10 days. Ako sa 14 pata, 3 doctors yung pupuntahan ko, kasali na yung second dose ng bakuna. Okay, shout out sa inyong lahat. Si Sir Kutaylo po, na mamaalam sa part 1 nito. Good morning, class. Thank you for joining us. Learners, good morning.